Mahirap ang sitwasyon noon para sa lahat at labis kong pinagsisisihan ang aking ginawa. Si YouTuber Eric Conover, kilala sa luxury tours at viral videos, ay ngayon nasa korte dahil sa mas seryosong dahilan. Ayon sa pulisya ng New Hampshire, nabangga niya ang pulis at nagsimula ng ilang milyang habulan. Ngayon, sa korte, nagpasok ng bagong pakiusap si Conover at nalaman na niya ang kanyang kapalaran. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, nandito na tayo ulit para sa isang malaking update sa kwento na sinusubaybayan natin dito sa sidebar. At ito ay tungkol kay Eric Conover, isang YouTube lifestyle at luxury real estate star na may halos 3 milyong subscribers. Baka napanood mo na ang mga video niya o kilala mo siya dahil sa glamorosong tour niya sa multi-million dollar na mansyon at mga vlog. Pero nag-iba ang takbo ng kwento niya. Oo, naging madilim at marahas ang naging takbo nito. Noong Marso, ayon sa mga prosecutor, pinangunahan niya ang mga pulis ng New Hampshire sa isang delikado at mabilis na habulan ng ilang milya matapos siyang mahuling nag-overspeed. Inakusahan siyang sinadyang banggain ang isang Bartlett na pulis habang hinahabol siya, dahilan para tumilapon ito ng 40 talampakan bago muli siyang tumakas sa isa pang habulan. Sa simula, kinasuhan si Conover ng attempted murder at iba pang mabibigat na kaso. Sa korte, nagbitiw siya ng matitinding pahayag, nangakong dudurugin ang sino mang magdududa sa kanyang kakayahang mental. Dahil dito, naging labanan ang kaso tungkol sa kanyang kalagayang pangkaisipan. Ang depensa niya ay sinasabing nakaranas siya ng matinding bipolar manic episode noong nangyari ang lahat ng ito. Inallege ng prosekusyon na plano niyang gamitin yon bilang legal na estratehiya at gawa-gawa lang ito. At ang matinding legal na labanan na yon ay biglang nagkaroon ng dramatikong pagtatapos. Bakit? Dahil si Eric Conover ay lumitaw sa korte. At sa pagkakataong ito, lubos na nag-iba ang tono niya kumpara sa narinig natin dati. At yun ay isang mahirap na sitwasyon para sa lahat ng naroon noong araw na iyon at lubos kong pinagsisisihan ang aking mga ginawa. Nakakagulat ang pagbabagong iyon. Ang YouTuber na dating nangakong lalabanan ang mga kaso ay sinabing nagsinungaling ang pulisya sa mga dokumento at ito ay bitag laban sa kanya. Ngayon humarap siya sa hukom at tuluyang nagbago ang kanyang kaso. Mahalaga munang malaman ang nangyari sa korte para maintindihan ito. Ano kaya ang aasahan natin sa buhay niya ngayon? Ilang taon kaya siyang makukulong? Dapat nating maunawaan ang buong kwento ng kasong ito dahil mas kakaiba pa ito minsan kaysa kathang isip. Si Eric Conover, 3-6 ay isang sikat na YouTuber na may halos 3 milyong subscribers. Tungkol sa karangyaan ang channel niya at iniikot niya ang mga mamahaling multimilyong dolyar na mansyon. Gumagawa siya ng mga lifestyle na video tungkol sa pamumuhay sa mamahaling mga lungsod. Ang buong tatak niya ay tungkol sa karangyaan at mga pangarap. Nabasag ang tatak na yon noong Marso 15 sa isang liblib na lugar sa New Hampshire. Ayon sa pulisya, nahuling mabilis ang takbo ni Conover sa jeep, umabot ng 55 sa limit na 35. Nang sinubukan siyang pahintuin ng mga pulis, tumakas siya at pinangunahan sila sa isang 8 milyang habulan. Ngayon, ayon sa mga autoridad, huminto rin siya sa huli at doon lumapit si pulis ng Bartlett na si Cameron Emmett sa sasakyan habang naglalakad. At ayon sa mga piskal, sinadya raw ni Conover na banggain si Officer Emmett. Napasampa siya sa hood. Ayon sa ulat ng pulisya, natapon ang opisyal ng 40 talampakan at nagtamo ng matitinding pinsala. Buti na lang buhay siya. Pero sa halip na huminto, tumakas ulit si Conover at nagpatuloy sa habulan ng 28 milya. Sa isang pagkakataon, sinabi ng mga saksi na itinaas pa niya ang kamao niya sa ere sa pamamagitan ng sunroof. Sa wakas, napahinto na rin siya ng mga pulis. Gumamit sila ng spike strips para tapusin ang habulan kaya mabigat agad ang kaso laban sa kanya. Pagtangkang pagpatay, unang antas ng pananakit, at mapanganib na asal. Nabanggit ko na sinabi ng mga taga-usig na sinadya niya ang ginawa sa pulis. Ayon sa ulat ng WMUR, lumalabas na ang kasong pagtangkang pagpatay ay naibasura na pala ilang buwan na ang nakalipas. Ayon kay Carroll County Attorney Keith Blair, kulang ang ebidensya para patunayang sinadya niyang patayin ang pulis na nasagasaan niya. Kaya itinuloy nila ang ibang mga kaso. Pero mula pa sa simula, ang mismong mga sinabi ni Conover sa loob ng korte, iyon ang naging malaking bahagi ng kwentong ito. Matigas ang kanyang paninindigan, naglabas siya ng pahayag tungkol sa sabwatan ng pulis, pinag-usapan ang pagiging sikat at nagbigay ng pahayag sa korte sa kanyang arraignment. Kung may magtatangkang subukan ang aking kakayahang mental, sisirain ko. Sisirain ko ang bawat isa gamit ang aking talino ngayon din. At hindi ito pagyayabang. Sinabi niyang siya'y target ng pulis. Itinanggi ang paratang, sinabing higit 1,500 araw na siyang di umiinom at iginiit na pineke ng pulis ang dokumento. Iniutos ng hukom na huwag siyang piyansahan. Sumunod dito ang ilang buwang labanan tungkol sa kanyang mental na kakayahan. Alam ba ng akusado ang nangyayari? Kaya ba nilang makilahok sa depensa? At naiintindihan ba nila ang proseso ng batas?
Ayon sa WMUR, unang nagkaroon ng pagdinig sa mental na kakayahan noong Marso. Pagkatapos ay inutusan si Conover na ipadala sa isang institusyon ng kalusugan ng isip sa loob ng 30 araw. At noong Abril, siya ay itinuring na may kakayahang mental. Nagkaroon ng pangalawang issue sa kalusugan ng isip na iba sa kakayahang mental, kabaliwan. Kaya naiulat na ang kanyang depensa ay naghahanda ng depensa ng kabaliwan. Ang problema, tila ay nagdududa na agad ang mga taga-usig mula pa lang sa simula tungkol sa anumang uri ng krisis sa kalusugan ng isip na maaaring naranasan niya. Dahil ipinakita nila ang pag-uusap nila ng kanyang ama sa kulungan kung saan sinabi niya, ang krisis sa kalusugan ng isip ang ating palusot. Ipinapakiusap natin ang sakit sa pag-iisip at dalhin ako sa Dartmouth Hitchcock Medical Center. Ngayon, lahat ng yon ay lumabas nung issue ng kakayahan. Pero usapin pa rin ito ng kanyang mental health. Totoo ba ang mga issue niya sa kalusugan ng isip, no? Pwede ba siyang gumamit ng insanity defense? Malamang lalabas yan. Pero balikan natin ang bagong nangyari. Malapit na ang paglilitis. Ayos ba? Pumasok si Eric Conover sa korte ng Carroll County at nagdesisyon na nagbago ng lahat. Tinanggap niya ang plea deal at umamin sa 2 felony. Unang antas ng pananakit at pabayaang pag-uugali. At kapalit noon siya ay hinatulan ng 4 hanggang 10 taon sa kulungan ng estado. Nagpahayag si Conover sa korte. At sa pagkakataong ito, ang lalaking minsang nangakong mananakit ng tao ay may ibang tono na. At iyon ay isang mahirap na sitwasyon para sa lahat ng narondong araw na iyon at labis kong pinagsisisihan ang aking mga ginawa. Pati yung opisyal na nasagi niya, nagbigay pahayag si Cameron Emmett sa korte bilang biktima at sinabi niyang binago siya ng nangyari. Sige, para mas maintindihan natin ang legal na estratehiya, ang nakakagulat na konklusyon at kung ano ang maaari nating asahan tungkol sa aktwal na haba ng kanyang pagkakakulong. Kasama natin ngayon si Rich Schonstein, veteranong trial attorney at kaibigan ng programa. Salamat sa pagpunta, Rich. Bakit siya umamin ng guilty? Hindi ko alam kung veterano nga, pero sa ibang bagay, Hindi ba maganda yon? Maganda yon. Sa tingin ko na hindi naman yon tungkol sa edad. Sa tingin ko marami kang karanasan at nabasa. Kaya yaman ka namin sa kaalaman. Maganda yon. sige, iintindihin ko na lang. Oo. Sa tingin ko, yan ang pinakamagandang paraan para gawin yon. So anyway, bakit siya umamin? Kwento mo sa amin. Palagay ko, umamin siya dahil malakas ang kaso laban sa kanya at wala siyang tsansang manalo sa paglilitis. At gaya ng alam natin, alam mo ito, Jesse, Kapag dinala mo ang mga kasong ganito sa paglilitis at natalo ka, mas mabigat ang parusa na natatanggap mo. Mas grabe pa iyon kaysa umamin ka ng kasalanan, tama? gusto ng sistema na umamin ang mga tao kaya iniiwasan nila ang paglilitis. May benepisyo rin kung gagawin mo yon, lalo na kung pakiramdam mo'y wala ka ng pag-asa. Oo, tatalakayin ko ang posibleng sentensya sa kulungan ngayon pero may pagbabago na sa estratehiya. Ibig kong sabihin, sa loob ng ilang buwan, parang binubuo ng depensa itong issue sa kalusugan ng pag-iisip, di ba? Ito ay kaso ng kakayahan at posibleng insanity defense, dalawang magkaibang usapin. Pero simula pa lang, sinabi ng Estado na planado ito at nagbago lang nang umamin siya ng kasalanan. Interesado ako, simulan natin na. Kung itutuloy mo ito ay isang manic episode. Alam mo yon, hindi niya kontrolado ang sarili niya. May issue ng kabaliwan dito. Tatalakayin ko ang sinasabi ng batas ng New Hampshire tungkol dito. Ibig bang sabihin nun, kung aamin siya ngayon, hindi na totoo lahat ng iyon? O ibig lang sabihin nun, uy, umaamin siya. Hindi lang namin inisip na magiging matagumpay ang depensang yon o ayaw lang naming subukan ang depensang yon. Hindi nito binabawi kung ano talaga ang pinaniniwalaan naming nangyari. Kung ikaw ang depensa, paano mo ito ipapaliwanag? Para sa akin, ibig sabihin nito ay hindi mo akalaing mananalo ka sa paglilitis gamit ang argumentong yon. Kung may akusado ka at iniisip mong matibay talaga ang depensa mo ng kabaliwan o anumang kaugnay na depensa, Malamang hindi ka magiging interesado na makipag-areglo at hayaang makulong ang kliyente mo. para sa akin, ibig sabihin nito ay hindi nila inasahan ang panalo sa isyong iyon. Mukha ba siyang balisa sa mga detalye? Oo, sigurado. Pero palagi naming hinaharap ang ganito. Alam mo, para sa akin, ang isang taong gagawa ng ginawa niya ay parang sa pinakamababa, hindi balanse ang pag-iisip. Kailan ba nagiging baliw iyon? Respond na maaari na itong gamitin bilang depensa sa isang kasong kriminal, tama ba? May hangganan dyan sa kung saan. Pero ang nakukuha ko rito ay parang hindi inisip ng mga abogado niya na mananalo sila kahit anong paraan. Tungkol ito sa batas ng kabaliwan. Nag-research ako tungkol sa batas ng kabaliwan sa New Hampshire. Iba ang estado na ito kumpara sa ibang jurisdiction base sa obserbasyon ko. Sa nakita ko parang iba ang patakaran nila na hindi mananagot sa batas ang isang akusadong kriminal. Kung ang ginawa nila ay bunga ng isang sakit o depekto sa pag-iisip. Hindi nito kailangan
Sa pagkakaintindi ko ng opisyal na diagnosis ng sakit o disorder sa pag-iisip, parang sa paglilitis din na pagpapasya ang mga tanong na ganyan. Hindi pa rin madaling patunayan pero mas malawak ito kaysa sa karaniwan sa ibang jurisdiksyon. Iniisip ko rin kung ano ang mangyayari kung ipinaglaban nila yon sa paglilitis at kung posible ba silang magtagumpay. Ibig kong sabihin, maaring oo, maaring hindi. Oh, hindi ko alam kung mangyayari iyon. Sa nalalaman ko sa kasong ito, meron kang isang tao na namumuhay ng maayos, matagumpay sa isang antas, na mukhang matalino at may kakayahan. Gusto niyang sabihin, nagkaroon lang ako ng manic episode at muntik makadisgrasya ng maraming tao sa pagmamaneho. And ito is sinubungas ang condition ko sa pag-isip. Para sa akin, parang pilit yon. Ibig kong sabihin, mahirap kumbinsihin ang hurado na maniwala na ang isang taong tulad niya na maayos naman ang pag-iisip, nagkaroon ng biglang pagkasira ng ulo na nauwi sa ganito. Walang simpatya para sa taong ito, lilinawin ko lang. Pero sobrang bilis ng takbo, una 8 milya na habulan, tapos naging 28 at may nasagasaan pang pulis. Nakataas ang kamay. Mukhang gawa ito ng isang taong wala sa tamang pag-iisip. Pero sa kabilang banda, idagdag mo pa yung mga naitalang tawag sa telepono sa kulungan kasama ang tatay niya. Ngayon, sa isang banda masasabi mong, ay grabe, tama ang estado. Pinepeke niya lahat ito, sinasadya at ginagamit lang ang mental health na dahilan, pero hindi epektibo. Siguro isa pang paraan ng pagtingin dito ay baka totoong nagka-manic episode siya. Sabi niya, ito ang pinakamagandang depensa at opensa ko. Ito ang gagamitin ko. Pero di ko alam kung ganun din ang tingin ng hurado kung pumasok ang mga tawag. Oo, itatanong ko sana kung ako ang taga-usig at umabot iyon sa paglilitis. Or hindi ba pwedeng sabihin ito ng kahit sinong sangkot sa high-speed chase? Hindi ba likas na manik na insidente ang high-speed chase? At kaya ba natin sasabihin na kahit sino na sasali sa isang high-speed chase ay siguradong may pinagdadaanan na condition sa pag-iisip na magpapawalang sala sa kanila sa pananagutan ng pagsali sa high-speed chase? Walang saysay yon, pero nabanggit mo ang mga tawag sa telepono kasama ang ama at napupunta yan sa isa pang issue na parang ang buong argumento ay parang gawa-gawa lang. Tungkol pala sa dahilan ng pag-amin niya ng kasalanan, napakalaking personalidad sa social media, sa YouTube, halos mahigit. Alam mo na, pinag-uusapan natin ay 3 milyong subscribers. Naisip ko kung pwedeng magamit ang aliman doon bilang ebidensya bukod sa pagpili ng hurado, tulad ng pagtatanong kung kilala o sinusundan nila ang taong ito. Sa tingin mo ba posible na mapasok ang anuman sa nilalaman niya? Hindi, maliban na lang kung may kinalaman talaga ito sa mga isyong pinag-uusapan. At alam mo, hindi natin madalas ipakita ang normal na buhay ng isang akusado sa krimen dahil maaaring maimpluwensyahan nito ang opinyon ng hurado tungkol sa kanya. Siguro minsan pwedeng ipakita ng depensa ang mga ganong bagay kung gusto nilang patunayan na magaling siyang tao at may maayos siyang buhay at matagumpay siya sa YouTube, kung yon ang gusto mong ipakita sa hurado. Pero sa tingin ko, hindi naman yon gagamitin ng prosecution kahit kailan. 4 hanggang 10 taon, ano ang makukuha niya? Saklaw na agad yon, di ba? Kapag iniisip mo ang buong kaso, ang orihinal na kasong tangkang pagpatay ay pwedeng magkahulugan ng mga dekada sa kulungan, kung hindi man habang buhay na pagkakakulong. Pero gaya ng sabi ko, mukhang ibinabana ng mga piskal dahil di nila mapatunayan ang intensyon na pumatay. Tagumpay ito para sa kanya, 4 hanggang 10 taon lang sa kulungan kung ikukumpara sa mga kinakaharap niya dati at mga kaso dito. Pero sa tingin mo, gaano katagal talaga siya magsisilbi? Ibig kong sabihin, may saklaw kasi yan. Oo, may saklaw nga yan at hindi ko talaga alam kung ano ang mga patakaran doon kung kailan magkakaroon siya ng pagkakataon para sa parole, kung pwede nga bang bumaba pa doon sa saklaw na yon. Pero ito ang ideya niya, di ba? Umamin sa kasong hindi ganon kabigat. Sa tingin ko, medyo pinilit lang talaga ang attempted murder na kaso dito. Hindi ko naman iniisip na talagang sinusubukan niyang pumatay ng tao sa kalsada ng ganon. Inilagay niya siya sa hood ng kotse, pinatakbo at itinulak ng 40 talampakan, swerte, buhay pa siya. Oo, pero ang ibig kong sabihin, sang-ayon ako, pakinggan mo, sang-ayon ako, hindi niya dapat ginawa yon. Sinusubukan ba niyang patayin yung pulis? Hindi ko alam. Pero isang tabi mo muna yan, balikan mo yung orihinal mong tanong. Maganda ang kasunduan niya rito para makakuha ng 4-10 taon. Kung magpapakabait siya, gagawin niya ang dapat niyang gawin at sasali siya sa mga rehabilitation. At kung ano-ano pa, magiging huwarang mamamayan siya, sa pinakamababa, makakalaya siya sa pinakamaikling panahon doon. At posible pang mas maaga pa siyang makalaya. Baka makalaya na siya sa loob ng 3 o 4 na taon at magpapatuloy sa buhay niya.
Para sa kanya, siguradong tagumpay iyon. Kung dinala niya ang kaso sa paglilitis, sa tingin ko wala siyang chance sa manalo at maaring mabigyan ng mabigat na parusa. Nagtataka pa rin ako tungkol sa mga komento niya. Kaya kahit hindi isama ang mga tawag mula kulungan, sa tingin ko ay isusuri pa rin ito kung siya'y makalaya. Pero meron tayong dalawang version ni Eric Conover sa talaan. Yung isa na nangakong wawasakin ng sistema, sinabi niyang ito ay isang sabuatan laban sa kanya, na may mga pekeng tala laban sa kanya, tapos may isa pang tumayo sa korte at nagsisi. Bilang hukom, may napaisip ako kung paano magpasya sa sentensya, kaya doon tayo magsimula. Gaano kalaki ang epekto nun kung ang isang akusado ay umaasta sa isang paraan tapos nagpapakita ng pagsisisi sa iba? Yan ba kaya nakita mo yung 4-10 taon na saklaw? Iniisip ko rin kung naaapektuhan nun kung mas mababa o mataas ang parusa niya. Oh, hindi ko alam yan. May haka-haka akong teorya kung gusto mong marinig. Tungkol sa mga nauna niyang komento, na laban daw sa kanya ang sistema. Sa tingin ko, sinusubukan niya parang pinapractice. Kumbaga, isang depensa na lahat sila ay laban sa akin. Ibig kong sabihin, nakita natin ngayon na may ganitong ugali ang ilang bahagi ng publiko na sumuporta sa mga nag-aakusadong kriminal, pati na rin ang mag-ambag ng pera para sa kanilang depensa at magprotesta laban sa mga kaso laban sa kanila. At marahil umaasa siya na maaari niyang magamit yon sa pamamagitan ng pagsasabing dinaya siya. Ibig mong sabihin tulad ng mga tagasunod na pumupunta sa korte. Oh, eksakto. Baka iniisip niya na pwede siyang maging susunod na Karen Reed. Walang naniwala o naging interesado, kaya iniwan niya iyon at gumamit ng bagong estratehiya, tama? Sinubukan niya iyon, hindi rin gumana. Naisip niya ang isang parang baliw na estratehiya na hindi niya akalaing gagana. Tama. Kaya napunta siya sa ikatlong estratehiya na umamin ng kasalanan, kunin ang pinakamababang parusa na posible at tapusin na ito. Nabanggit ko na ito dati, merong pahayag ng epekto sa biktima at maririnig mo ang opisyal na ito na nagsasalita tungkol sa habang buhay nang nagbago ang buhay niya. Himalaring buhay pa siya matapos ang pinagdaanan, kaya ba ng opisyal, kailangan ko munang tanungin ng abogado. Wala pa akong ulat na nagsasabing nagsampa siya ng kaso. Pero posible bang magtagumpay ang opisyal sa isang civil case laban kay Conover kung isasampa niya ito? At ano ang maaring isampa niyang kaso laban dito? Ibig kong sabihin, muli, kung pinag-uusapan natin ang malaking presensya sa social media paggawa ng mga video na ganito, lagi mong maiisip na baka may pera doon. Ano ang opinion mo? Oh, gagawin ko. Dapat nga kasuhan siya ng hit and run, di ba? Gaya ng gagawin ng kahit sino. May sasakyan na bumangga, isinakay sila sa hood, nasaktan at tumakas. Kung nangyari lang yun sa iyo sa kalsada, kakasuhan mo yung tao na yun at aasa ka na may pera siya or may insurance. Ibig kong sabihin, kung may auto insurance yung tao, hindi ako sigurado kung sasaklawin ng insurance too. Para sa akin, dapat habulin ng opisyal ang civil na remedyo. Wala akong nakikitang dahilan laban dito. Hindi ko iniisip na mawawala ang karapatan niya doon dahil lang isa siyang pulis. Oh, maganda yung ideya. Hindi ko naisip yun dati, pero dapat niya talaga tingnan yun. Ako muna ang nakaisip nito bago ikaw. Di pwede, nakakabaliw. Posible talaga yun, Jesse. Mas marami kang alam sa ganitong kaso. Pero madalas, hindi hadlang ang resulta ng kriminal na kaso sa mga sibil na proseso. Ano man ang mangyari. Nakakaapekto ba ito? Oo, kasi sa totoo lang, malamang maapektuhan ito. Kasi kung ako yung opisyal, sasabihin ko, umamin na siya sa kasalanan. Oo. Inamin niya ang dalawang kaso. Unang antas ng pananakit at pabayaang pag-uugali. Tama. Kaya dapat kasuhan siya ng opisyal na ito ng pananakit, hit and run. Hindi ko alam kung ano ang tawag nila doon sa particular na jurisdiction at siguradong gagamitin ko ang pag-amin niyang iyon bilang ebidensya. Tinatawag itong estopel. Hindi na niya maitatanggi ang ginawa dahil inamin na niyang nagkasala siya sa pananakit. Una sa lahat, sasabihin ko sa opisyal, salamat sa serbisyo mo, pasensya na at nasaktan ka at buti na lang hindi ito lumala. Kumuha ka ng abogado. Oo. At muli, bumabalik lang tayo dito habang iniisip natin kung magpapatuloy pa ang legal na drama ni Eric Conover, parang pagtatapos ng kabanata, civil case man o hindi. Iba ito sa taong matagal na nating pinag-uusapan, ibig kong sabihin, kakaiba talaga ang kanyang pag-uugali sa korte. Ang mga legal na katotohanan, alam mo, isang mabilisang habulan, isang pulis ang nabangga, halos natabunan na sila ng eksenang ginawa ni Conover sa mga unang pagdinig niya. Gusto ko lang ipatugtog ulit ang ilan pa nito. Lahat ng ebidensya dito ay peke. Kung may magtatangkang subukan ang aking kakayahan sa paghisip, gagawin ko, lalampasuhin ko ang bawat isa gamit ang talino ko ngayon. At hindi ako nagyayabang. Hindi ako uminom ng alak sa loob ng 1,558 araw. Kaya kung pag-uusapan niyo ang driving under the influence, kilala ako. Ritz, gusto ko lang marinig ang opinion mo dito.
Kung ikaw ang abogado ng isang taong ganito at sinasabi niya ang mga bagay na ito sa korte at nag-aakusa siya, paano mo haharapin ang ganitong kliyente? Sasabihin mo ba, sandali lang korte? Yun ang tinalakay sa unang bahagi ng kaso tungkol sa issue ng kakayahan. Nag-aalala kami sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Tingin namin ay may issue siya sa kasong ito. Paano mo yan hinaharap? Sa totoo lang, kada magkaibang usapin yan, ang issue ng kakayahan ay isang seryosong bagay na kailangan mong dalhin sa korte at kailangan nilang magtalaga ng isang tao na maaring magpesya kung siya ay may kakayahan. Kung walang kakayahan ang kliyente mo, hindi siya makakatulong sa iyo sa paghahanda ng depensa. Yan ang ugat ng problema. Hindi sila makasali sa sariling depensa. Kaya dapat ayusin ito. Pero ipagpalagay natin na may kakayahan ang kliyente natin at sila lang ay mahirap pakisamahan, madaldal, maraming opinyon at laging nagre-reklamo. Lahat ng ganong bagay. Gagawin mo ang lahat ng makakaya mo para patahimikin ang kliyente mo. Gagawin mo rin ang lahat para sabihin sa kanya, anumang sabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo at tuloy-tuloy yan, tama? Anumang sabihin mo ay marirecord at gagamitin laban sa iyo. Pero may problema sa ganitong kaso kung saan ang kliyente mo ay nabubuhay lang dahil may boses siya sa publiko. Ang ibig kong sabihin, trabaho ng taong ito ang laging nasa YouTube. Inaasahan nilang mapakinggan at makapagkomento sa anumang nangyayari at ayaw nilang tumigil. Dahil may kaso sa korte, napakahirap nito. Kailangan mong pagsikapan kumbinsihin ang kliyente na iba ang kaso sa korte. Ang bahalaga ay ang desisyon ng hurado. Itigil sa rin pagsubok kumbinsihin ang publiko at yung pagsasabi ng mga bagay na magpapahirap sa iyo. Hayaan mong mapanalo natin ang kasong ito at pagkatapos ay pwede mo nang sabihin ang kahit anong gusto mo. Pero mahirap iparating ang mensaheng yan. Well, iba na talaga ang realidad niya ngayon dahil wala na siya sa YouTube. Nasa kulungan na siya ngayon at hindi tiyak ang kinabukasan niya sa totoo lang. Salamat ng marami, Rich Schonstein, sa oras mo. Mabuti at nakita kita. Mabati ring makita ka, Jesse. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Pakisubscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Pwede rin akong i-follow sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkikita tayo muli sa susunod.